natutuwa ba kayo na muli nagkita-kita po tayo dito sa gawain ng Panginoon? Sige po, pakisabi sa inyo katabi. I praise God for your life. Amen. So, glory to God. Kumustahin mo rin po siya. Kumusta ka na? Kakilala po ba natin yung mga katabi natin? Amen. Kilala natin. Baka naman kinukumusta po natin sila pero hindi naman natin sila kilala. So praise God, another week has passed and salamat sa Panginoon dahil patuloy ang kanyang biyaya, ang kanyang banal na presensya. Sabi nga dun sa awitin, di ba? His presence will go with us, beside us, around us, and ahead of us. So, pag ito po ay patuloy natin dinideclare that God has truly been with us. Amen? And these blessings will flow. Blessings will continuously flow. Okay na po? Okay na. Sige. So, again, let's bow down our heads and let's pray. Father God, again, we thank you for this day. Salamat po sa iyong banal na presensya na naging gabay at patnubay po namin. And again, we invite you, O Lord God, to fill this place. Salamat po sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Muli sa umaga pong ito, we declare your blessings and we ask for your guidance and your protection, Panginoon. Sa aming pong maririnig sa umagang ito, truly, Lord, your message will be heard, O Lord, in this place. And we rebuke any works of the enemy in any way, in any form. Lord, ikaw po ang mataas, mag-glorify any doubt, O Lord God, and yung mga spirits na wala pong interest sa pakikinig po ng iyong salita. Sa iyong salita, Panginoon, we rebuke it. We bind them and we pray that you will consume them, Lord, with your holy fire, O Lord God. Salamat po sa umagang ito. And again, ikaw lamang ang mag-glorify. Ikaw lamang po ang mataas. Use me as your mouthpiece. And Lord, more anointing, more wisdom coming from you. And even for us na sa mga makakarinig po ng iyong salita. Panginoon, right now, gawin mo pong matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon, na anuman pong butil o anuman pong salita mo na matanim po dito, it will grow, Panginoon, according to your will and according to your plan. And Lord, we remember ang bansa po namin, ang bansang Pilipinas na dumanas po ng kalamidad, Panginoon. We pray for our loved ones na naapektuhan po ng typhoon na ito. We pray for our families, for your protection. We pray for our barangays, Panginoon, na lumubog po sa baha, sa mga taon po na nagkakaroon po ngayon ng problema dahil po sa tubig, sa lubog, dahil sila po ay lumubog, Panginoon. We pray for your wisdom. We pray for your protection, Panginoon. Lalong-lalo na po dun sa mga bata na wag pong dapuan ng mga sakit na ito. In the name of Jesus. Lord, we pray for your comfort and you are our provider. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang magpo-provide para sa mga nangangailangan. What their need right now, Panginoon, is yung comfort mo. And Lord, salamat po sa protection mo at sa patuloy na pag-iingat po ninyo sa aming bansa. We pray for our government, Panginoon, that you will guide them, give them wisdom, Panginoon, kung ano po yung dapat unahin nila, kung ano po yung mga dapat na gawin nila. Salamat po, Panginoon, for uniting us with your love, with your grace, and with your mercy. And again, Father God, ikaw lamang po ang mag-glorify, mataas, at patuloy na madakila sa buhay po ng bawat isa. All glory and honor belongs to you alone in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So this is the last Friday of the month. So alam ko po na lahat po tayo ay meron na pong, we know and we understand what God is calling. Diba? Why God is calling us. Alam ko po by faith that we are being called by God na ito po ay mapangyari sa bawat isa. Sige, pakisabi po sa katabi nyo, you are called by God. May purpose ang Panginoon sa buhay mo.
Amen. Naaalala ko lang po when I'm studying this message, yung nabalitaan niyo po yung nangyari, no, 2 weeks or 3 weeks ago. Yung nagkaroon po ng sunog. No. So I praise God po kasi ang bilis po ng response ng government natin. Na andun po yung mga police, andun po yung mga ambulances, and even the firemen na para po doon makontain po yung sunog na yon. So nakaka-bless lang po kasi ang bilis ng response. Dial mo lang po yung number na 3, di ba? 999. And then yung response po ng government. Gayun din po kahit saan naman pong area sa bansang ito, di ba? Katulad po sa Amerika, you call 911 and then as quick as they can, andun po sila para doon po sa anumang emergency na yun. And even sa atin din po sa Pilipinas, di ba? Meron din tayong quick response din. Kaya lang ang problema po is napakaraming numbers. Iba-iba po yung numbers na tatawagan mo. So medyo nakakalito po dahil mayroong 911 for the police assistance. So may mga 143, ang dami pong number, di katulad po. Pero praise God kasi po mabilis naman po yung response nila, 'di ba? Kayo talaga kala nyo walang response ang Pilipinas. Meron din po. Yun nga lang medyo mabagal dahil po sa traffic. Amen. So, hearing God's voice, kaya ko po nabanggit yan, how we respond in God's calling. Paano ba tayo nagre-response? So, our message for today po is responding to God's call. So, alam ko po, in that month na nagdaan, nakarinig po tayo ng mga messages regarding God's calling. So, nagkaroon na ba po tayo ng experience? Tinawag na ba tayo ng Panginoon na tumugon sa kanyang tawag? Amen po. So, in our verse po sa umagang ito, in Ephesians 4:1, sabi po doon, therefore, si Paul po sabi niya, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. So, pakitingnan po ulit yung katabi nyo. Tinawag ba siya ng Panginoon? Nakikita ba natin sila sa ministry? Nagli-lead ba sila sa ministry? Sabi, worthy of your calling, for you have been called by God. Sino po yung tumawag sa atin? God. Amen. Sino po ba siya? He is our creator. Di ba? He created you with His own image. Kaya nga po, tingnan niyo yung katabi niyo, di ba? Kawangis po ng Panginoon yan. Ang gaganda at mga gwapo. Amen. Wala po si ating ngayon nanonood lamang po. And even Lord, sa ating mga nanonood po sa Zoom, magandang tanghali po dyan sa inyo, sa Pilipinas. At saan man po kayong dako ng mundo, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. So, sige lang po, baka meron na po kayo, nakaredy na po yung inyong mga Bible dyan, yung mga lapis ninyo, para po sa ating message. And even po dito, kung nakaredy na po yung mga papel at mga lapis ninyo, sige po, ihanda na natin yan. As Paul, sabi po dito, as Paul describe, we are saved by same faith. Amen. Iisa po yung pananampalataya natin. And same God. He is the giver, but He give us different ministry. Iba-iba po yung pagkakatawag sa atin. Amen. Meron po dito, sabi ko nga kanina, meron tinawag dito para maging pastor, may tinawag po dito para maging leaders of a small group, katulad po ng BS, di ba? May mga leaders po tayo dyan. And even yung sa music team, may mga leaders din po tayo dyan. So we are called and given us different gifts so that we can serve the many roles. Kasi hindi lamang po iisa yung ministry na kailangan ng Panginoon. Kasi kung lahat, katulad nga po nung sino ba yung nagsabi na hindi po tayo lahat dapat maging pastor.
Kasi kung tayo po ay lahat maging pastor, sabi nga wala na pong makikinig. At wala na pong a-attend. Kasi hindi naman nakaschedule ngayon na mag-speak si pastor. So, kailangan po, lahat tayo, we have a different role. Meron pong tinawag tayo ng Panginoon in a different service, in a different role, in a different ministry. Pero iisa po yung ating ginagampanan. And that is to give glory to our God and bring His kingdom here on earth. Kaya nga po tayo tinawag para saan po? Para sa ministry ng ating Panginoon. Maybe some of us, nagtatanong pa, Lord, saan ba talaga ako dapat? At saan mo ba dapat ako gagamitin? And truly, God will give you His blessing and He will call you. Amen? Alam ko po, lahat tayo, excited po ba tayo na tawagin ng Panginoon? Sige, again po, excited po ba tayo na tawagin tayo ng ating Panginoon? And ready ba kayo? And sa tawag na yun at magre-respond tayo. Amen? Wala. Again po. Sige po, tuloy na lang po natin. And God's calling you, He will touch your heart naman, di ba? So, a person of faith, you may have heard the term God's calling. Uy, you have God's call you and you have a divine purpose. Di ba po ba? May mga naririnig po tayo. And truly, if we follow God's purpose in our lives, it will be our source of blessing. Di ba? Pag pinalo mo ang Panginoon, magkakaroon po tayo ng blessing. Kasi yun yung promise niya. Katulad po doon sa kinanta natin kanina. He will bless you, give you favor. But some of us, minsan po medyo may challenging, 'di ba? Yung pagtawag po sa atin ng ating Panginoon. But there is a process. Maybe yung pong process na 'yon will give us yung challenge na 'yon ay mahirap sa iba at sa atin naman ay madali. Maybe hindi po natin masyadong naiintindihan kaya nagkakaroon po tayo ng challenge. Yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Maybe hindi talaga natin naunawaan, naintindihan kung bakit tayo nilagay ng Panginoon dyan. But praise God, nilagay ka ng Panginoon dyan kasi may plan and purpose for your life. Amen? Hindi lamang ito basta sinabi ng Panginoon, o dyan ka, o dyan ka, o dyan ka. Hindi po. May purpose po ang Panginoon. He has a plan. Amen? In the Bible, di ba napakarami pong tinawag ng Panginoon. Lalo na doon sa Old Testament. Isa na po dyan, na si Abraham. Sabi kay Abraham, you have to go out in your comfort zone, iwanan mo po yung family mo, iwanan mo umalis ka sa tahanan ng tatay mo, at ikaw ay lumipat doon sa lupa na kung saan ikaw ay aking pagpapalain. May promise naman, di ba? Every time God will use us, oo, sa una medyo mahirap, mag-a-adjust po tayo, but there is a blessing. Amen? Meron pong blessing. Hindi po ito dahil ginusto mo, sumunod ka sa Panginoon. Ito po ay pinagkaloob, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Every ministry that we have. Alam ko po, yung iba rito, napakaraming ministry. Amen po. Meron po ba na marami po tayong ministry na ina-attenan? Baka ako lang. Ako lang yata. Ako lang pa. Sorry po, sorry. So, sabi po, di ba si Abraham, sabi niya, I call you, go out in your comfort zone, pumunta ka dito sa lupa kung saan ikaw ay aking pagpapalain. Narinig ko po kanina, di ba si Samuel, sa BS po ng music. Si Samuel, God called him to be a prophet and to be a judge for Israel. So, yun po yung pagkakatawag. Different people, different ministry. And even si Moses, alala ko lang po si Moses, tinawag siya ng Panginoon para saan? To give the Israel, thank you po, mainit po ba? Amen. Thank you, Cisco. Moses, sabi po,
to lead the people out of slavery in Egypt. Alam po natin yung sitwasyon ng Egypt, ng bansang pinili doon sa kamay ng mga Egyptian. And Moses called him, halika, tinawag kita, alisin mo yung mga anak ko doon sa Egypt na yon dahil sila ay naghihirap. I heard their cry, sabi ng Panginoon. So ginamit po sino? Si Moses. Maybe some of us will use to call our family na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. 'Di ba? Meron po iba sa atin tinawag ng Panginoon to minister in our families, into our friends, and even sabi nga doon sa mga kaaway natin. Sa trabaho po natin, alam ko po napakarami nating struggles. Isa din po ako diyan, especially po doon sa ewan ko ba't nagiging example po ito parati, but sharing the Word of God, hindi naman po kailangan na magbigay po tayo ng mga verses sa ating mga kasama sa trabaho, especially sa mga Pilipino. Dapat nakikita po yan sa buhay natin. Saan po? Sa pamamagitan ng ating mga pananalita, our character. Baka mamaya dito, ganito po tayo. Yung ating pagsasalita, our words, diba? We're so blessed. We're worshiping our Lord God. Umaawit tayo, tinataas natin ng ating mga kamay. Pagdating naman po sa trabaho, ginagamit din natin ang ating mga bibig, ang ating mga kamay. Alam niyo na po, naiintindihan niyo na po yung sinasabi ko. Nagkakaroon po ng transformation. Amen? So, we praise God for those people. Naging halimbawa po sila para maging to encourage us. Amen? Si Samuel, si Moses, and even sino po? Si Abraham. And when we respond to God's call, we're saying yes to the plans and purpose of our Lord Jesus Christ. The purpose He has for us, we are acknowledging, we trust Him. We are acknowledging and we trust Him enough to lead us into a unknown and surrender our plans and desire in exchange for His will. Sabi po dun sa Ephesians, kanina nga, sa Ephesians 4, di ba? God calls us to be His follower. And makikita po natin, iba-iba po yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Iba-iba po yung calling natin, di ba? So, paano po natin ma-desire? O paano natin malalaman? Natanong nga po kanina sa music team, paano mo malalaman kung tinatawag ka ng Panginoon dyan sa ministry na yan? Paano nga ba? Sabi ng Panginoon, there are different ways God's call to manifest in your life. Nagmamanifest po ito sa buhay natin. Sabi po doon, God's call can manifest in various ways. And being open, kailangan maging open lang po tayo na tanggapin po yung call ng Panginoon sa atin. Kung ano po yung trabaho na ipapagawa sa atin ng Panginoon. Ang kailangan lamang po natin is maging receptive tayo doon sa tawag na yon. Amen. Sobrang init po talaga, no? Dahil po sa labas at pati dito naapektuhan na. God's call can manifest, unang-una, saan ba nare-reveal ng Panginoon? Through a firm conviction. Merong conviction, merong burden sa puso natin. Di ba merong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin na nararamdaman natin. Pero minsan, dinideny po natin ito. Pero ang Panginoon, magkakaroon po, bibigyan ka ng burden sa puso mo. Gawin mo ito, gawin mo ito. But tayo po, minsan, nire-reject natin. Lord, hindi para sa akin yan. Kaya nga sabi ni Jeremiah, but if I say I'll never mention the Lord or speak in His name, ano pong sabi? His word burns in my heart. May conviction in our hearts. There is a burden in our hearts. Naku, magugulo yung buhok ko niya, bro. And sabi po niya, it's like a fire in my bones. I am worn out trying to hold it in
Pinipigilan pa niya Ayaw pa niyang ilabas. I can't do it. Minsan ganun po tayo. Di ba? Pinipigilan natin yung utos ng Panginoon. Nakaranas na po ba tayo ng ganun? Na merong urgency sa ating puso. Nararamdaman natin, na feel po natin yun, pero pinipigilan natin. Pero ang gusto ng Panginoon, gamitin mo, gawin mo kung ano yung pinag-uutos ko sa'yo. Kaya nakaka-bless po si Jeremiah, di ba? Nandun po yung, when he, dun sa story po is when he share the message of God, kinurse po siya ng kanyang tao, ng kanyang kababayan. Kaya nagkaroon po siya ng galit sa kanyang puso. Sabi niya, hindi ko na isi-share itong message mo na ito. Kasi yung mga tao, yung mga kaibigan ko, iniwan na ako. Nangyari na po ba sa atin yon? Iniwan na ako. Ayaw ko nang i-share, ibahagi ang message mo, God. Pero hindi niya mapigilan ito. Sabi nga po niya, it's like a burning. It's burn. Your word burns in my heart. Like a fire. It's like a fire in my bones. I am worn out trying to hold it. Huwag mo nang pigilan yan kung merong ipinapagawa ang Panginoon sa iyo. Amen? Saan pa po? Saan pa nagmamanifest yung God's calling sa atin? Number 2 po is through a specific message or directive. Meron pong message ang Panginoon, specific message. Katulad po ni Moses. Ano yung instruction kay Moses? Is to go to Pharaoh and free the Israelites from slavery in Egypt. So yun po yung specific po, yung utos ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon kay Moses to free my people out of Egypt, slavery out of Egypt. Ganon po tayo minsan. Meron pong specific ang Panginoon na inuutos sa atin. And even, naalala ko din po, sabi po si Paul, may message din po siya kay Paul. Sabi niya is to spread the gospel of Jesus Christ. Mababasa po natin yan sa Acts 9. Hindi ko na po nilagay kasi medyo mahaba na po. Just to give us an idea, an example po sa mga taong ito, na binigyan po ng specific message from our God, una kay Moses and then kay Paul. I know, ganun din po sa atin. Meron pong time na God has given us a specific message. Meron na po bang nakatanggap ng message from God? Meron na po. Na-experience na po ba natin? I'm praying that ma-experience po natin ito. Kasi napaka-blessed po na ma-experience natin a message. While we are praying, reading the Word of God, di ba? Meron pong message ang Panginoon dun sa Word na yon. So yun po ang sinasabi ko. Specific word from our God. Nagmamanifest po ito. Nire-reveal ng Panginoon yung calling niya sa atin through His message. Specific message and meron instruction. O ikaw, sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa Mindanao at doon ka manirahan at i-share mo yung Word of God doon. Amen. Sasabihin po natin. Mag-agree po ba kayo? O baka sabihin, Lord, hindi po ako. Ito po yata yung katabi ko yung sinasabihan niya. Specific message. It will reveal to us. God's calling will manifest through a specific message. And number 3 po, through supernatural experiences. Ano pong ibig sabihin? Through our dreams, through our visions. Naalala ko, si Joseph po, di ba? Nagkaroon siya ng dream. Ano yung dream niya? That his grain will stood up. Yung mga grain daw ng mga kapatid niya will bow down. And even the sun and the moon, sabi niya po doon, will bow down to him. But I know God is preparing him na doon sa to become a great leader. Ano po yung na-experience ni Joseph? Di ba? Binenta siya ng ng mga kapatid niya. Naging alila siya, nakulong siya. But then, naging great leader po siya ng Egypt. Di ba? So, prepare po siya ng Panginoon through his dreams. And even Peter had a vision.
Alam po natin yun sa Acts 10 na gagamitin si Peter to spread the word of God to the Gentiles. Kaya nga po nakarating yun sa atin. Share ko lang po mabilis. Alam niyo po, nung isang araw, the other day, after po nung prayer namin ni Sisnet, yung prayer ko po, dun, di ba lahat po tayo mayroon pong prayer and fasting. So yung after po nung prayer ko, nagpahinga po ulit ako, natulog ako, na naginip ako. Hindi ko po alam kung dream ito or vision. Kasi sabi po dun sa Acts 12, di ba, that your young shall see visions, and the old shall dream dreams. So hindi ko pa alam kung vision o to o dreams. Doon po sa nakita ko po si Pastor Lito. Kilala niyo po si Pastor Lito. Kasama po natin yun sa JR na kasama po natin doon sa church, doon sa unit na nakuha po natin na nakaalat po sa atin. So I praise God. Sabi ko, nakita ko siya na andun po sa isang malaking building, isang area, ang taas po ng ceiling, and then ang laki ng area. So, I praise God. So, nabigla ako nagising. Yun lang po, ganun lang siya kaikli. And alam niyo po, di ba, meron po tayong vision ngayon. And we have this project to building the worship hall. Di ba, yung ECAC building. So, I praise God po doon sa vision or dreams. Kasi bata pa naman po ako eh. Siguro doon po sa vision na lang muna. Amen. So, kung dreams man yan or vision, I praise God. Kasi nakita ko po talaga si Pastor Lito Paz, na naandun po siya kasama. Marami po, pero siya lang po yung nakilala ko doon sa area na yon. So, I praise God for that vision or dreams. Glory to God. And next po, God's calling will manifest through our gentle touch of the Holy Spirit. When Samuel, sabi nga, we heard a voice. When he heard a voice calling his name, di ba? A gentle touch, a still voice, a little voice from our heart. I know, minsan tayo po ay tinatouch ng Holy Spirit. Pinapaalalahan niya tayo. We hear some still small voice from our Lord Jesus Christ. Amen? So, pag tayo po ay hinipo ng Holy Spirit, and we hear a small voice, still more small voice from our Lord, ano po yung gagawin natin? I-deny po ba natin, or we will act, or we will respond to that calling? Lord, here I am. Sabi nga, di ba, send me. Amen. So next po, 16 minutes na lang. How can we discern God's voice? Paano ba natin madidiscern kung talagang boses nga ba ng Panginoon yon? O baka mamaya ibang boses yon na tinatawag tayo. How we discern God's voice? Una po, through prayer. Prayer is important. Sabi nga po dun sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Patuloy kang manalangin. Kung gusto mong ma-discern yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, patuloy na manalangin ka. Paano mo kasi malalaman? Let God speak to you. Allow Him to speak to you. Kasi minsan yung panalangin po natin, puro tayo, we ask for what? For healing, for blessing. Wala naman pong masama, di ba? Kasi yun naman po yung kailangan natin. But how about to serve Him? Lord, ano po ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Yun ba yung praying? Doon po natin madidiscern kung tayo po ay tinatawag at saan tayo tinawag ng Panginoon. Madidiscern po natin yon through prayers. Kaya nga po napaka-importante na tayo ay patuloy na nananalangin. Hindi lamang po doon sa ating corporate prayers, di ba? Pakitignan nga po yung katabi nyo, nakikita po ba natin sila sa prayer during Thursday? Amen. O baka pati po siya wala din doon. Kaya hindi makatingin. Hindi siya makatingin kasi hindi din siya pala nakaka-attend. So, it is important for us to pray kasi doon po natin madidiscern
kung ano yung ipapagawa at ministry na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi hindi natin yan madi-discern without a prayer. Amen? So napaka-importante po na tayo ay patuloy na nananalangin. Remind us that we pray without ceasing. Pray without ceasing. Pakisabi po sa katabi mo, pray without ceasing. Amen. So next po, ito po, importante din, studying the Word of God. Lahat po ba tayo may Bible? Amen. Alam ko po, meron po tayong lahat sa bahay ng Bible. Pero naandito po kayo ngayon, nasaan po yung Bible? Hindi, ano lang po, wag po kayong magagalit. Nag-remind lang po ako. So, we have to study the Scripture. Di ba? Kailangan po nating pag-istadihan, sabi nga narinig ko, pag-istadihan natin yung salita ng Panginoon. This is also essential as we read and meditate. Naglolo ko po yung aking iPad. Sorry po. As we meditate God's Word, we gain a deeper understanding, unang-una, of His character. Who God is. Kilala ba natin ang Panginoon? Amen. Again, kilala po ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. And His will for us, for our lives. Sabi nga po doon sa Psalms, di ba? Sabi po diyan sa Psalms, Your word is lamp to guide my feet and light for my path. So it will give us light. Kung tayo man ay nasa kadiliman, sa patuloy na pag-aaral po ng salita ng Panginoon, nagbibigay po ito ng direction. It will give us a light to guide our path. Kaya nga sabi po ni Joshua, di ba, doon sa Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. Huwag niyo pong hayaan na yung salita ng Panginoon ay mawala po sa ating bibig. Di ba? It will give us, it will show us how we live, and even yung madidiscern natin sa patuloy na pag-aaral po ng salita ng Panginoon, madidiscern natin kung saan ba tayo talaga dadalhin ng Panginoon at saan ba talagang ministry tayo doon. At salamat po sa salita ng Diyos na patuloy po nagbibigay sa atin ng karunungan and even give us wisdom. Diba? Ang Panginoon, ang salita ng Panginoon will give us wisdom, and the Word of God is a mirror kung sino ka ba talaga. Diba? Nakikita natin sa salita ng Panginoon kung sino ka ba talaga. Kung ano ang ginagawa mo talaga. Amen. And even discerning God's voice through other brethren, seeking counsel. Yes, may mga plano po tayo, 'di ba? May mga gusto tayong gawin. Ang bawat isa sa atin, napakarami nating plano. Yung plano natin sa ating pamilya, yung plano natin sa ating mga mahal sa buhay. And how about the plans of God? Meron ba tayong plano na gawin, sundin yung plano ng Panginoon sa buhay natin? Yes, we have to seek counsel sa mga, sabihin natin sa mga trusted na kaibigan natin, even to our Christian friend, sisters, brothers and sisters, and even to our pastors. Doon po nagkakaroon ng confirmation, di ba? Na minsan siya po ay, nakakarinig tayo na, uy, Brad, ikaw, bakit hindi ka sumali dito? Mag-join ka dito sa ministry na ito. And that is a confirmation. And they will give us advice. Sabi nga, plans go wrong for lack of advice. Totoo naman po, di ba? Pagka ikaw ay nagpaplano lang sa sarili mo, hindi ka humingi ng advice. Katulad po sa mag-asawa, pag nagdesisyon ka mag-isa, sigurado may tama ka. Bigla lang po lumabas. Sabi, we have to ask advice from other. Kailangan dalawa po o sa mag-asawa, kailangan dalawa kayong nagpaplano. And even to our children,
Di ba? We have to ask advice and to this church. Hindi lamang po ang ating mga pastor na nagdidesisyon. They ask advice also to all the leaders and even to this church, di ba? Kaya nga sabi nga po ni sa Proverbs that plans go wrong for lack of advice. Many advisors bring success. Amen. So, sabihin niyo po sa katabi niyo, pag nagplano ka, hingi ka ng advice, ha? Amen. Ask advice. Amen. Para yung plano mo magkaroon ng success. Amen. Success. So, praise God. And then, next po. Kaya pa, 8 minutes. Meron pa po akong 4 na points. Knowing when we hear God's voice, God's call often brings peace and clarity. Di ba pag ang voice ng Panginoon naririnig natin, merong peace, merong clarity, di ba? Pero pagka ito po ay hindi naggaling sa Diyos, parang meron kang doubt, meron kang hindi at peace ka, hindi mo maintindihan at hindi mo maunawaan kung ano to. 'Di ba? Pero pag sinabi, when we hear God's voice, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Kalain mo po yun, no? We will understand exceeding yung sa ating kaisipan. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Sabi po yan doon sa Philippians 4:7. God often confirms His call through repeated messages. Paulit-ulit po ang Panginoon. Diba sa message niya, ito gusto kong gawin mo. Ito gusto kong gawin mo. God's call will never contradict to His word. Hindi po nagko-contradict yung salita niya at yung utos niya. Tayo lang po, ang ginagawan lang po natin, ito Lord, hindi naman yan ang gusto ko eh. Tayo lang po ang nagbibigay ng reason para hindi sundin yung utos ng Panginoon. Kasi gusto natin minsan, doon tayo nasa comfort zone natin. Sabi ko nga po kanina, na lahat po tayo, gusto ng Panginoon is to work with Him and to go with Him. Gusto ng Panginoon maging partner niya po tayo sa kanyang gawain. Handa po ba kayo? Again, handa po ba kayo sa gawain ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, ang Panginoon, He is the master architect of our lives. Siya po yung nag-design sa atin. Meron po siyang, sabi nating blueprint in the journey of our lives. Meron po siyang blueprint na dapat ito yung nakaplano na po yung ating buhay, yung journey natin sa ating buhay. Ang mga contractor po, yung mga gumagawa po ng bahay, hindi po yan magtatayo ng bahay kung wala po silang kung wala pong plan, hindi. Pag wala silang gamit, hindi. Pag wala silang plano, di ba? Kaya nga, kailangan, pag sila ay nagtayo ng bahay, may plano. Ganon din po ang Panginoon. Lahat po tayo, meron na po siyang nakaset na plan, set of purpose in our lives. Hindi po lang yung basta, sige lang. Hindi po ganon. Ang Panginoon, nakaset na po yung mga plano niya sa atin. Meron na po siyang purpose sa buhay natin. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, may purpose ang Panginoon sa buhay mo. Meron siyang purpose. Amen? Ano po sabi niya? Amen? Ano po sinagot niya? Amen? So, glory to God. Yung purpose ng Panginoon, kailangan lamang po maging open heart tayo. Maging ready. Maging pag inutos ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon, maging handa lamang po tayo. And also, we have to respond. Amen? Kailangan po mag-respond tayo doon sa calling ng Panginoon. Huwag nating baliwalain po yung message na yon. And even sometimes, di pa po yung mga pastors natin, they ask us, sino ba yung, merong, sa team po, sa leadership, tinatanong po nila ang mga leaders kung sino yung pwede nating gawing leader, sino yung pwede nating gawing deacons.
sa iglesia. Kasi kailangan po nila ng katulong. 'Di ba? Ang Panginoon nga 'di ba? Tumawag siya ilan? Ilang disciples? 12, and then yung 12 na yun naging ilan? Sige, yan, hindi po. Basahin na lamang po natin sa ating mga Bible. Amen. 120, and then from 120 naging 1,000. Naging 1,000 hanggang dumating na po sa ating generation. So, that is the plan of our Lord Jesus Christ. Huwag po nating hayaan na ibigay po ito doon sa ating mga katabi. Kung ano po yung pinagawa ng Panginoon sa atin. So be it, Lord, here I am. Kung ano man po yung gusto mong gawin mo sa buhay ko. So be it, O Lord God. But we have to be very careful sa voice na yon, na ito ba ay galing sa Panginoon? Ito ba ay dahil naising niya? Ito ba ay sa salita niya? Kaya nga, napaka-importante po sa atin. We have to pray, we have to study the Word of God, and we have to seek counsel in our trusted Christian friend. Baka mamaya humingi ka po ng advice kung ano yung i-advise niya na hindi mo naman gustong marinig, aayaw ka na. Might as well po na dumiretso na po tayo sa ating Panginoon. Hindi naman po masama, hindi ko naman po sinasabi na huwag kang humingi ng advice dun sa ating mga kapatid. But before asking advice po doon sa ating mga kapatid, we have to seek first, pray, and then we have to study the Word of God. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. And then, kaya nga po nahuli yung seek, di ba? Seek counsel. So, unahin mo muna ang Panginoon. Kasi minsan po tayo, ewan ko baka ako lang po, minsan inuuna po yung plano ko. Nauuna yung plano. Nagkakaroon ng pride, kaya ko to. But at the end of the day, luluhod pa rin tayo sa ating Panginoon. Mas maganda kung unahin na natin ang Panginoon kaagad. Diba? Gumagawa na tayo ng paraan. But sabi ko nga, mas maganda po kung unahin mo na kaagad ang Panginoon. Manalangin ka, mag-aaral ka, magbasa ka ng salita ng Panginoon. And then we have to seek counsel with our pastors, with our brethren na mapagkakatiwalaan. In conclusion, recognizing and discerning God's call from other voices is important for any Christian. Seeking to follow His will by prioritizing prayer, attending Bible study, reading Bible study, and seeking counsel from other believers. Now, ang question ko po, naiiwan sa inyo, since we have this Word of God na binigay na po sa atin for almost 1 month, nakarinig na po tayo ng messages about God's calling. My question is, how do we respond when God calls you? Paano ka ba magre-respond? Paano ka ba tutugon doon sa ipagagawa ng Panginoon sa iyo? That we have all these ideas, we have all this knowledge, we have all this understanding na. Now, when God calls you, paano po tayo magre-respond? Kaya nga ang sabi po, katulad ang ganda po na sinabi ni Isaiah dito, di ba? Also, I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" Then I said, sabi po ni Isaiah, "Here I am, send me." Let's all rise. Hallelujah, Lord. Thank you. Thank you po, Panginoon. Salamat po sa message mo sa umaga pong ito. Lord, truly, you are calling us, you are touching our heart, Panginoon. Meron ka po magandang plano para sa bawat isa. Iba-iba man po yung pagkakatawag mo sa amin, Panginoon. But still, Lord, we will serve the same God. Ito po ay plano mo, Panginoon, for us in the advancement of your kingdom here on earth, O Lord. We thank you for your message. Lord, help us, guide us always.
And Lord, sabi mo nga po, ang panalangin ay napaka-importante po para sa isang Kristiyano. Lord, patuloy po na magkaroon kami ng conviction, Panginoon, na manalangin, humingi ng karunungan, humingi ng gabay sa iyo, O Lord God. We know that you have already plans and you have already a purpose for us, for our lives, O God. And also, Lord, help us always. Remind us, Panginoon, in reading your word, studying your message, studying your word for us, Panginoon. At doon makikita namin, Panginoon, how great you are, how blessed we are, O Lord, sa bawat aspeto ng aming mga buhay. Panginoon, salamat po na patuloy mo pong pinagpapala ang aming mga mahal sa buhay, O Lord God. As long as we continue to study your word and maipamuhay namin ito, Panginoon, ikaw po ay tunay po na pagyayamanin ninyo ang buhay na ito, Panginoon. Salamat po for the strength. Salamat po for the favor. And even, Lord, remind us that we need to seek counsel from others, from our pastors, O Lord God, na inililid mo kung kanino po kami hihingi ng gabay, ng tulong, Panginoon. Salamat po that your plans still prevail. Napakarami po naming plano, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord, ito po ay patuloy naming itinataas sa inyo. Let your plans prevail, O Lord God, in our life. Dahil mas maigi po, mas maganda yung plano ninyo para sa buhay namin, Panginoon. And Lord, maging sensitive po kami in your calling. And Lord, truly that when you call us, mag-respond po kami, Panginoon, nang merong mapagpakumbabang puso, O Lord. Salamat po sa message mo na ito. And Lord, I release and speak blessings, Panginoon, sa mga kapatid ko po na ito. Tunay nga po, continue to strengthen us, continue to bless us, and let your promises will manifest, Panginoon, sa buhay po namin. Sa aming mga trabaho, Panginoon, patuloy na pagyamanin mo. And even, Lord, you will bless the work of our hand in the name of Jesus. Lord, salamat din po, Panginoon, sa iglesyang ito na nag-respond po, Panginoon, doon sa tawag mo in building your worship hall, Panginoon, dito sa lugar na ito. We declare your blessings, favor, Panginoon. And Lord, truly, hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon, in sharing our resources in building your worship hall, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid ko na ito at nakikita mo po, alam mo, batid mo, Panginoon, yung mga pangangailangan nila. Patuloy din sila na gumawa ng aksyon. Nag-respond po sila sa tawag na ito, Panginoon. Salamat po. Continue to bless each one of us, O Lord God. And truly, Lord, ikaw lamang po ang patuloy na madakila at maluwalhati sa iglesyang ito. And again, Father God, we thank you, we glorify your name. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.